Usapang Espantaho naman tayo. Napakagaling din ng cast ng pelikulang ito mula kay Judy Ann Santos, Lorna Tolentino, ang aking dear friend si Chanda Romero, Janice de Belen, may Eugene Domingo pa, may Tommy Abuel, sino pa ba mga nakita ko doon yung premiere? Si Mon Confiado, and sa direksyon ni Chito Ronyo, produced by Attorney Joji Alonso, at may mga kasamahan pa siyang ibang production na outfit collaboration, pero parang si Attorney Joji yung pinaka main producer ng Espantaho na pelikula na una nating nabalitaan na inalok kay Ate V, Vilma Santos, pero nagkaroon yata ng mga revisions sa script na bago, etc. And dumating sa point na Ate V has to choose between Espantaho and Uninvited. Between horror and thriller, mas pinili niya yung thriller, itong ang Uninvited. And naintindihan naman ito kasi si Direk Chito Ronyo mismo ang isa sa mga unang kumausap kay Ate V na gagawa uli sila ng pelikula kasi nagkasama nga sila sa maraming pelikula, award-winning movies, pero sa horror, sa healing, alam ko doon sila nagkasama sa horror movie na yon. And si Attorney Joji din, naintindihan naman niya dahil inalok, of course, si Vilma Santos ang kanyang first choice, na napunta nga kay LT, sa aking minamahal na si LT, ang role ni Ate V bilang nanay ni Judy Ann Santos. So mga ganung kwento, and nagpapasalamat kasi LT during the media ko, sinasabi ni LT na malaki ang pasasalamat niya kay Ate V, hindi dahil sa tinanggihan ito ni Ate V, dahil talagang pumili lang si Ate V na isang entry yung lahukan niya sa darating na Metro Manila Film Festival. And nagpapasalamat siya kasi syempre Vilma Santos role na hindi mo naman sasabi niya second lead or second choice ka or third choice ka, hanggang sa akin napunta ang role. Nagpapasalamat ako, at yes, malaki ang sinabi ni Lorna na grateful siya na kay Ate V yung role at sa kanya nga napunta this time. And si Judy Ann, naiintindihan din niya na supposedly ito yung very first team up nila dapat ni Ate V in a long years na marami ng nagre-request at nagdi-demand na magkasama sila, pero hindi nga natupad pa. Pero sabi na nga lang ni Juday, maybe it's not yet time. Darating din yung panahon na yan na inaabangan natin. At syempre, sino ba daw ang hindi nangangarap na makatrabaho ang isang Vilma Santos, Star for All Seasons, lalo pat nakatrabaho na rin niya in the past ang mga iba pang mga veterana at magagaling na actress kagaya ni Nora Honor, ni Gloria Romero, Nida Blanca, etc. Sharon Cuneta, mga ganyan, Marisol Soriano. So talagang sabi ni Juday, pangarap pa rin at nasa wishlist niya yan, at naiintindihan niya, nauunawaan niya bilang isang kapwa-artista rin kung bakit mas pinili ni Ate V yung thriller over the horror movie. So wala nang intriga doon. And si Chanda Romero, na sabi niya for the longest time, ilang dekada din siya, kasali rin siya sa kauna-unahang Metro Manila Film Festival nung araw pa na nagsimula ito 50 years ago. And ngayon, after ilang years, nagbabalik siya. In fact, nung makita ko sila ni Tommy Abuel, ni Attorney Tony Abuel, na isa po sa mga na lumalabas sa Batang Quiapo, talagang ang daming nag-flashback ng mga magagandang memories nung nag-start din po ako sa showbiz noong 1986. And ang dami namin napagkwentuhan kasi nung mga time na yan, mga nagbibida pa sila, ang dami pa nilang mga pelikula. In fact, love team din yan si Tommy Abuel at saka si Chanda Romero sa mga pelikula noon. And in fact, doon sa pelikulang Karma na naging Vilma Santos starred at naging entry, if I'm not mistaken, 1982 na naging entry sa Metro Manila Film Festival kung saan nanalo si Ate V ng Best Actress doon. At si ano pa nga nagtanggap ng award noon kung hindi ako nagkakamali, si Chanda Romero pa, na tinanggap on behalf of Ate V yung Best Actress trophy niya kasi hindi parang nanganak na siya ata si Ate V kay Lucky noon. Yun yung mga natatandaan ko And yun yung pelikulang nagkasama si Tommy Abuel at saka si Chanda. So ang dami mga kwento-kwentuhan na gano'n. And hanggang kay Janice de Belen na ang sayang kwento rin kasi batang Chito Ronyo rin siya. And sinasabi niya na, sabi nga ni Chito Ronyo,
pag ang isang artista type niyang makatrabaho uli at paulit-ulit niyang kinukuha, ibig sabihin gustong-gusto niya talaga yan. Kasi lahat sila nagkakaisa mula kay Uge na first time niya palang nakatrabaho yan si Chito Ronyo sa pelikulang Laro sa Baga na pinagbidahan ni Carlos Morales at saka ni Aramina. Award-winning movie din yun, ano? Na extra lang siya doon, pero nung malaman niyang si Chito Ronyo ang director, hindi daw siya nagdalawang isip pa kasi alam niya kahit naririnig niyang warla, yung palasigaw ng baba ng yung typical na mga magagaling na director na talagang mumurahin ka kung kailangan kang murahin, kagagalitan ka kung kailangan kang kagalitan. Kaya lahat sina LT, Janice, si Juday, si Chanda, na sinasabi lahat nila na ganong klaseng katrabaho itong si Chito Ronyo. Na si Chanda nga pala, nakatrabaho niya rin si Chito Ronyo sa naging entry din ng Metro Manila, yung Olongapo Dream Something, American Dream Ek na pelikula nung araw, kasi nga 50 years ang pinag-uusapan natin dito. Matatandaan ko ba yung mga title na yan? But anyway, sa ganung kwentuhan umikot, kaya ang saya-saya daw naging set nila sa Espantajo. And syempre nakita rin natin yung trailer na napakahusay. Kaya sabi nga namin, napaka-exciting nitong darating na 50th Metro Manila Film Festival, kasi mga trailer pa lang ang pinag-uusapan natin dito, and yet nagsasalita na talaga, parang ganun na. So sa mga napuntahan nating press con at napanood natin ang mga full trailers nila, andyan pa rin ang Uninvited, ang Espantajo, ang Green Bones. Wow, ibang klase rin. Magkakaroon ako ng separate episode for that. And My Future You, Hold Me Close, Himala, isang musikal, ibang klase. 6 pa lang po yan. Yung 4, hindi ko pa masyadong nagagalugan dahil hindi pa kami masyadong naiimbitahan para mapanood namin sila at makausap ang mga bida dito at mga nasa likod ng production. Nandiyan dyan yung The Kingdom, yung Strange Frequencies, yung Taiwan Hospital Horror, and then yung kay Vice Ganda, and The Breadwinner Is, and ano pa yung isa? 10 yun nawala sa utak ko yung isa. yung kay Arjo Atayde, yung Topak. So yun, nabanggit ko yung 6, ito pa yung 4 na sana bago magsimula ang festival ay maano rin natin, makapagbigay din tayo ng update at mabigyan din natin ng something naman para maging interested din po ang mga manonood natin at mga supporters natin dito sa Unbettable Channel. Then again, Espantajo po sa direksyon ni Chito Ronyo, pinagbibida ni Judy Ann Santos na wow, si Judy Ann magpa-picture talaga kaming dalawa. Hi, makikita nyo dito, ipopost natin dun sa thumbnail. Ang payat-payat, and with Lorna, Janice, ayan, nakipagpicturean ako sa pati na kay Mon Confiado na alam naman natin na napakahusay ding character actor na ngayon ay minamanage ng aking kumparing si Ricky Gallardo. May sigit ko lang talaga, And, sino pa ba? Kaibigan Chanda Romero, maraming salamat. Sana makarating sa iyo to. Na-appreciate ko. Naging busy lang ako that time dahil ang daming mga ibang kausap. Pero nung ipinakilala mo sa akin ang yung husband during the media ko ng Espantajo, sobra akong grateful, sobra akong na-appreciate yung gesture na yun na nakilala ko yung minamahal mong husband. Di ba? Mula po dito sa Unbearable Channel, ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus, nagpapasalamat!